Hi everyone! Welcome to my vlog. So ako nga po pala si Mai, currently working here in Taiwan as factory worker for 7 years. So for today's video, meron ako i-share sa inyo which is hiring po yung Wiwins company sa JS Contractor Agency na pinag-applyan ko dyan sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko po, walang placement fee si Wiwin Company. So, i-grab nyo na yan guys kasi ang inyong magagastos lang dyan is yung pang-abono nyo lang sa medical, pero yung medical po nyan is refundable naman. Personal expenses mo sa habang nag-a-apply ka. So, mag-prepare lang kayo ng 10,000 to 15K. Kung may sobra dyan, i-keep nyo yan para kapag ka nakaalis na kayo, yan yung inyong allowance pag nagpunta na kayo dito. First timer, ex-Taiwan, pwede pong mag-apply. With experience or without experience, pwede po. Sa ibang company, hindi ko po sure kay Wiwin. Pero, itry nyo na din, baka pwede naman po sa kanila. Ang height ko po is 4'11", 149 cm. Acceptable pa po siya sa JS Contractor. Hindi naman po sila masyadong mahigpit. Pero, hindi ko po alam sa Wiwin Company kasi PTI kasi ako. No weight limit po siya as long as kaya mong mag-work. Magagawa mo yung trabaho mo ng maayos. Kung mga malabo po yung mata, pwede po yan. As long as may salamin kayo, may contact lens kayo, okay na po yan. High school or college graduate, pwede po siya. So, mag-try na lang din kayo mag-register dun sa link ng JS. Dun naman po sa may mga tattoo or wala, pwede din po siya. Age po, 20 to 30. Yung sure ako na acceptable. Para yun sa mga first timer. Kung sa ex-Taiwan, pwede po hanggang 35. Pero hindi ko na ang 35 po kasi depende na po yan sa company. So, sa mga nagtatanong kung kailangan pang mag-study ng Mandarin, hindi na po kailangan. Dito ka na po niyan dito mo na siya mali-learn kasi they can speak English naman po. Hindi naman kailangan yung fluent ka na agad na mag-Mandarin as long as nagkakaintindihan kayo. Pero, syempre, pag nandito ka na, kailangan mo ding matuto ng kahit paunti-unti. So, ayan guys, yung qualification niya. Then, i-check nyo na lang sa JS yung kanilang mga requirements. Please guys, do not apply through FB kung ano man yung mga outside the agency. Lalo na pag nagbibigay kayo ng money, pag hinihingang kayo, pag may nag-o-offer sa'yo ng sa labas, tapos may money related sila ng GCash, mga BDO, wag na nyo talaga igagrab yan kasi scam po yan. So mag-ingat po kayo guys, lalo na ngayon maraming mga nang i-scam. So ito naman guys, sasagot po ako some question dito sa mga nag-comment sa akin. So pasensya na po kayo, ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit related sa application kasi masyado kang in-enjoy yung life ko in a whole year. Totoo yun, kaya ngayon ko lang ulit siya na balikan. So, ayun, marami na palang nagko-comment. So, ito lang muna yung aking sasagot sa ngayon. So, ang question na is, during interview, kung pwede daw mag-Tagalog, from Jovelyn Ariola. So, yes po, pwede mag-Tagalog kung merong interpreter. Pero as much as possible, mag-i-English po kayo. Pero hindi naman yung kailangang fluent na fluent. Yung mga, kahit yung mga barok-barok lang. Kasi yung mga Chinese, yung mga Taiwanese naman is, nakakaintindi naman sila niyan. Yung mga kaya, basta maintindihan ka nila yung English mo. Tama yung English mo. Kahit hindi correct yung grammar mo, correct yung sentence mo, basta ma-relay mo ng maayos yung sagot mo, basta magkaintindihan kayo, pwede na po yun. From Mark Gigante 3591, ilang days po paano mo nalaman kung na-select ka sa interview? So 1 to 2 weeks po bago malaman. Ang ganyan naman po is text naman po kayo ng JS or tatawagan kayo. Tapos magre-report kayo sa office nila
para sa mga requirements, pagpapasa ng requirements. Next po tayo kay Ma'am Karen Hapoch Arena. Basta yun siya yan. Ma'am, kailangan po ba talaga yung UMID or pwede na po ba yung national ID? So, itong UMID po, ito po ay kailangan kumuha ka. Pwede kang kumuha ng UMID certificate sa SSS, magpapabiometric ka doon. Next po tayo, kay JYSNM1276. Ilang months din po kayo na-deploy simula pag-apply nyo, ma'am? So, sa batch namin, 1 year po kaming nag-antay. Pero, yung mga sumunod na sa amin, tuloy-tuloy po siya. Tuloy-tuloy ang deployment nila. Almost meron kang 1 month lang, 1 month something lang, ganyan. Pero, hanggat hindi po kayo, ito yung application for PTI hanggat hindi po kayo kinakancel ng PTI, wait nyo na lang po kasi sure naman po kapag nagpa-deploy sila, tuloy-tuloy po yan. Kaya konting pasensya na lang po, makakaalis din po kayo kagaya namin. Next po tayo kay Sir Marcelino Gutierrez 4352. Kumusta, ma'am? Nasa Taiwan ka na po ba? So yes po, sir, by God's grace, nandito na po ako sa Taiwan. Nakapag-celebrate na din po ako ng 1 year, pang 7 years ko na dito ulit sa PTIs. So ayun, nakaalis na po kami after 1 year of waiting. So yun, sana po ikaw din, kung nag-apply ka, nandito ka na din. Kay Sir Ronald Abalos, salamat, ma'am. May natutunan ako. First timer po ako. Apply pa lang. So, good luck, sir. Sana masali ka din at makapunta ka din dito sa Taiwan. So, ayan guys. Ayan lang po yung video ko sa araw na ito. Sana may natutunan na naman kayo sa akin. At sana masali kayo sa Wewins. Kasi alam ko maganda din company yung Wewins. Sayang din naman. At wala din siyang placement fee. So, ayan guys. Hanggang sa muli. Bye!